dito mo tayo sa 6. So yan mga kapatid, no? So sa 6 ay ating babasahin sa 6. Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilanlin. Makarian ang banal mong ngalay ayaw na tawagin. So dito parang sa prayer dito sa 6, parang suggestive siya, no? Parang paalaala sa ating Panginoon na, Lord, kami ay tumatawag sa iyo. Kami po ay naglilingkod sa iyo. Bakit hindi mo ibaling doon sa mabansang hindi kumikilala sa iyo? So yan po mga kaibigan, no? So ibig sabihin niya na suggestive ang prayer, na nagsasuggest yan, bakit hindi mo ibaling ang galit mo doon sa kwan, no? Na parang halimbawa yung nanay at tatay, yung magkapatid, bakit ako naman ay sumusunod sa iyo, daddy, mami, ba't hindi mo ibaling doon kay ate na hindi sumusunod sa iyo, no? Parang ganun siya kasi nangyayari sa atin na sa ating life, di ba? Yan. So yan, no? Dito sa 6 basahin ko. Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilanin. Makarian ang banal mong ngalay ayaw na tawagin. So yan, very suggestive siya. At minsan, no, nangyayari sa atin kasi yung kwan, yung ating Ama sa langit ay ang Diyos. Mayroon naman tayong Ama dito sa lupa, no? So yung ating mami at daddy, no, na nagagabay sa atin. So kaya yan mga kaibigan. So napakaganda, na? So tayo ay masayang masaya, no? Na binabasa natin ang Biblia. So yan po mga kaibigan, no? So sunod na verse ating babasahin, 7. Masdan ang ginawa nila sa bayan mo. Ang malingkod mo ay pinatay nila, pati ang tahanan nila ay winasak, walang itinira. So grabe yung dalamhati dito ng ng Salmista sa 7. Grabe ang niya, no? Parang panaghoy, no? Panaghoy. So kanyang isinaysay, no? Kasi mga kaibigan, yung abang lingkod ay bata pa, mayroong mga tinatawag natin na balak. Iwan ko kung ano sa Tagalog, no? So parang ninanarrate ang mga, ito ay mga gifted sila, no? Parang mga writer talaga. Pag sila mga kaibigan ay salita na, ay hindi basta-basta, no? Sila ay gifted talaga na no? Gifted sila na po ba ito? Yung magsalita, no? So, hindi basta-basta ang salita nila. Yung sa amin naman balak, hindi basta-basta, no? Parang may nakuan pa akong sample. Mayroong isa halimbawa yung mga rayna, no? Na ginaganap sa ating bayan, lima sa barangay. May nakalagay doon. Yung nanalo ay no? Ang ilong mo nga daw kinimpit. Ang ilong daw parang inipit dahil sa mataas, no? So ginagamitan ng simile, ginagamitan ng mga figurative language para maging maganda, no? Para magiging masaya. So yun po ang kanilang ginagawa, no? So kaya masayang masaya, no? So dahil ang ating salita ay ang salita po natin ay pwedeng makapagbigay ng pag-asa sa mga nawala ng pag-asa at magkaroon ng kagalakan sa mga nalulungkot. Kaya very powerful po ang ating
Very powerful po ang ating tinatawag na salita, no? So yan. Dito na po tayo sa kuha na tayo. 7. Yan, 7. Masdan ang ginawa nila sa bayan mo. Ang malingkod mo ay pinatay nila, pati ang tahanan nila ay winasak, walang natira. Grabe, no? Sa 8 ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa malingkod mong pag-asay pumanaw. So, dito po mga kaibigan, parang riniremind ng salmista ang ating Lord, no? Na bakit hindi mo parusahan yung iba? Ba't kami na iyong mga anak, no? So, yun po. Sabi niya, bakit kami na iyong mga anak ang iyong pinaparusahan? Hindi yung hindi mo anak, no? So, kaya, kwan siya. May reason naman, no? So, ganun lang talaga. So, yan. Basahin ko ulit. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkasala ng aming magulang. So, grabe siya, no? Pagkasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa malingkod mong pag-asay pumanaw. So, dito po mga kaibigan, na parang isang anak, no? Sabi nga, Papa, Mama, bakit ako ang pinaparusahan mo? Ako naman ay sumusunod sa iyo. Pinaglilingkuran ko kayo. Bakit naman ako? Bakit hindi si ate, si kuya, o kung sino pa man na membro ng family? So yun, no? So yun ang parang ganito ang sitwasyon po rito. So dito mga kaibigan, ito ay pakiusap, no? So, kasi sa prayer natin, tayo ay nakikiusap sa Diyos. Tayo ay humihingi ng favor. So yun ang ating pag tayo ay mag-prayer. So yan, no? So tayo ay humihingi ng favor sa Kanya. So ganun din sa ating mga anak, no? Na humihingi ng favor sa magulang, no? Minsan na experience po natin na Papa, ba't si ate binigyan mo ng 20K? Ba't sa akin ito lang? Bakit si ate binigyan mo ng ganito? Bakit ako, Papa, wala? O kaya Mama, bakit ako wala? Kaya minsan, no, mahirap din minsan yung maging sitwasyon ng mommy o kaya yung daddy, no? Kaya dapat naalala ko yung isang doctor of education. Sabi niya, mayroon daw siyang 4 po na anak, no? Kaya pag umuwi siya ng bahay, yung apple, di ba nung una yung apple parang napakahalaga. Yung apple, hinahati niya na sa 4. Silang mag-asawa, wala na. Mga anak lang. Hatiin niya sa 4, no? Tapos ang ko naman, naalala ko naman yung aking nanay. Yung nanay ko naman, dalawa kami magkapatid. Yung itlog, alam mo ba yung panghati ng aking nanay? Yung sinulid. Kunin niya yung sinulid, saka ilagay sa gitna, tapos hati kami ng kapatid ko ng itlog, no? Grabe talaga yung aking nanay. Tapos yung aking lola naman, yung yung dilis, yung parang sapsap sa amin, iwan ko kung ano yun sa Tagalog, yung sapsap. Hati kami ng kapatid ko rin, no? Grabe talaga si lola, no? Pero alam mo ba na kahit gano'n, no? Ang sarap. Kasi mayroong love. Ang sarap mga kaibigan, no? Dahil sa mayroong tinatawag na love. Kaya ang sarap. Ang sarap ng ang sarap ng aming pagkain kasi si Lola nagluluto siya sa kulon. Kulon yung parang banga. So hindi siya nagluluto sa kaldero, no? Di ba? Yung kaldero natin nagluluto sa kaldero. Anay na po.
Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Diyos na aming tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawarin ganap. At sa karangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas. So dito, give praise na si Lord. Ganun din tayo, no? Sabihin natin, halimbawa tayo sa ating Mami, di ba ikaw ay makatarungan naman? Alam mo naman yung ganito, ganyan, no? Di ba? No? So dito, sinabi dito ng Juan, mabag ka sana, kami ay tulungan. Diyos na aming tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap. At sa karangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas, no? So, yan po mga kaibigan. Dito sa 9, no? So, wala namang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon lamang. No? So, siya ang ating Savior. Sa umagang pa lang, di ba, pag ibulay-bulay natin ang Psalms 19:14, sinasabi natin, no? Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my strength and my redeemer. So sa umaga pa lang po, ina-acknowledge na natin ng ating Panginoon, ng ating lakas at ang ating kaligtasan, no? So doon pa lang, no, every morning humihingi tayo ng gabay na ang ating masalita ay katanggap-tanggap sa Kanya, no? So yan po mga kaibigan, no? So ibig sabihin na napakaganda, no? Pag tayo ay palaging nagbabasa ng Biblia, no? Dahil pag tayo nagbabasa ng Biblia, it is a very advantage to us. Napakalaking advantage po sa atin pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, no? Malaking tulong po sa atin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Diyos na aming tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap. At sa karangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas. So, hindi po basta-basta mga kaibigan, no? Na ililigtas tayo ng ating Panginoon. Walang ibang makabigay ng kaligtasan sa atin kundi ang ating Panginoon lamang, dahil siya ang ating Savior. Sa 10, bakit magtatanong itong mga bansa ng katagang ito? Ang Diyos mo'y nasaan? Ipagganti mo ang malingkod mong kanilang pinatay. Ang pagparusay iyong ipakita sa iyong mga hirang. So ito sa verse 10 po ito mga kaibigan. So kaya napakapalad po natin, no? Dahil mayroong Biblia na buo na po ang Biblia at ito ay nagsilbing gabay po sa bawat isa sa atin, no? Kaya napakapalad po natin dahil hindi na po tayo dapat mag-alala tungkol sa mga divine guidance sa atin, dahil ang Biblia ay nandiyan na para tayo ay gabayan. Kaya napakapalad po natin mga kaibigan, dahil po dito tayo ay makatulong po sa pag-share naman sa magitan ng sharing sa ating kapwa, no? Dahil pag mag-share tayo, makatulong po ito sa atin mga kaibigan, no? So yan po, no? Napakasaya at napakabuti pag tayo po ay sa ating Panginoon. So yan po mga kaibigan, papasok mo po tayo sa sunod na